Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. At naganap na. Umabot na sa Korte Suprema ang issue sa budget o General Appropriations Act of 2025 at ito'y kinu-question dahil sa pagiging unconstitutional. Sa petisyon na iniharap ni na Davao Representative Isidro Ungab at dating Executive Secretary Vic Rodriguez, giniit nila na nagkaroon ng ilang paglabag ang inaprobahang 2025 national budget. Tinukoy yan ng mga tinukoy, hindi ho tinikoy ha. Halatang nakadali ka ng tikoy kagabi. Ano yun, may itlog? May itlog eh. Itlog. Pakiulit mo. Tinikoy. Ano ba yan, mother? Parang galing kayo talaga sa Binondo ah. Tinukoy ng mga petitioner ang blankong items. Sa Bicameral Conference Committee report, partikular ang budget allocations para sa National Irrigation Administration at sa Philippine Coconut Authority, habang nabigo naman daw na bigyan ng pinakamataas na budget allocation ang Department of Education. Iginiit nila na nagkaroon ng grave abuse of discretion. Rod! Ang BICAM Ayan. ng lagdaan ng committee report sa 2025 budget na may mga blankong items. Isyu ng bayan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the edge of town. Maganda morning. Lamig. Lamig. It's like a bird. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong suma sa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Happy Chinese New Year! Kong hiwa chay. Ayan, Kong Hei Fat Choy! Sa mga kababayan nating Filipino-Chinese, si Mayor Alice Go kaya saan nag-celebrate? Ano bang? Sa Pasig. Sa Pasig, ano? Oo, nakapag-celebrate kaya sila. Meron din kaya silang fireworks. At ang pinakamatindi ron, meron kaya silang tikoy. Ayan. May tinatanong dito si
Kuya Angel Totoo kaya na si Alice Guo ay nakakapag-Facebook sa Oo nga, kaya nga. Bilibid? Oo. Ay, Bilibid ng Pasig City Jail. At nakakapag-post ng lalo na yung binabanggit niyang kino-question si Senator Risa Ontiveros. Baka naman nga pwede, no? Diba, minsan pinapayagan naman hindi naman siya convicted pa Oo, pero yung cellphone sa loob ng selda, bawal yata. Kung may dumalaw. Yung pag may dumalaw, dalawin nga natin si Mayor Alice Guo. Sige nga. Tingnan natin at mag-selfie tayo. Selfie nga kami. Ay, si Kuyang Rommel Sitin, Kuyang Elmer Ngo. Ayan, ang ating mga taga-tangkilik at siyempre si Achi Edelyn Go, Mr. Jalom Tang, si Tita Lourdes So, ayan, si Tita Juanita Tan. Ay, kumusta na? Ohana. Ay, Tita Juanita. Boracay. Ayan, Boracay, Sana'y ayos na ayos kayo at hindi kayo mga puyat sa pagsalubong sa Chinese New Year. Gabi nga nagulat ako dahil mga 11 na gising pa si Kuya Elmer Ngo Kuya Elmer. Si Kuya Peter ko. Ayan di ba? Nakita mo ba yung ang galing ng ginawa niya. Ayan, mga Chinese Filipino friends natin. Maganda morning. Si RD Ronel Tanbe, halatang halata pa rin ang pagiging Chinese. Hindi nga raw siya marunong mag-Chinese. RD Ronel Tan. Halata mong taga-Quezon. Pero Tan ang apelido. Tan. Kano-ano ba niya si John Tan? Si Lucio Tan. Bok John Tan. Tsaka si Lucio Tan. Mr. Kuyang Joven Ong. Ayan, happy Chinese New Year. Mga kaibigan na Chinese at baka naman isipin nyo, ano ba kayo? Hindi ba nila inaaway tayo ng China? Huwag kayong gano'n. China, iba yung China. Sa mga Filipino-Chinese. Meron kasing meron ng Chinophobia na tinatawag kumbatsero. Walang ganon. Wag ganon. Kung ganon din lang ang gagamitin nating batayan, baka magalit din kayo kay Jose Rizal. Baka magalit din kayo kay Teodoro Alonso. Lahat yan. May mga lahi rin yan. May mga lahi po yan. Wag ganon. Ayan. Happy lang tayo. Chillax lang tayo ngayong Chinese New Year dahil ngayon ay holiday. Walang pasok. Walang pasok. Yung mga ayaw pumasok. Pero yung mga gustong pumasok, yung mga pumasok pa rin. Tulad natin. Tulad natin na paring Ray. Double pay ba tayo? Si Mother, si Yuel, si Ivan, si Aling Tina. Nakaubos ulit ng mga kukutin. Ayan, mga paninda niyang kukutin. 30%. May additional na 30% dahil special day lang ito Special day. Kung hindi ka naman papasok, ayan wala kang sweldo. No work, no pay. Hindi ko kumbatsero, parang hindi kasi may pinirmahan ako. Tiningnan ko tuloy itong bigla yung aking pinirmahan. Baka nagkamali ka dyan, kumbatsero. Tingnan mong mabuti, Kasi tama ka naman pala. Tama ka naman pala. Baka ang pinirmahan mo double pay, Hindi, tama ka. Special non-working day. Special non-working day, ang nakalagay dito, work performed merits additional compensation of 30% of the basic pay. Ayan. So, no work, no pay. No work, no pay. Maliban doon sa mga kumpanya na merong collective bargaining agreement na kapag holiday bayad ka. Ayun. Kinabahan tuloy ako doon. Kinabahan ako doon. Baka meron akong pinirma ng double pay. Nako dalawa kasi ito Ito kumbatsero New Year's Day saka Chinese New Year. Magkasunod. Magkasunod. New Year's Day talagang yun. That is a regular holiday. Kaya pag pumasok ka ng New Year's Day, double pay talaga. Double pay. Yun. Tuloy-tuloy ang ating balitaan. Ang luwag sa kalsada. Ngayong holiday, doon sa mga gustong mamasyal dyan, ako, yung ganda. Kahapon, ubod ng traffic. Kahit saan ka magpunta, maniwala ka, Sherwin Alfaro.
maniwala ka na uubod ng traffic hapon. Siguro nga dahil sa Chinese New Year. para sa naghahanda para sa Chinese New Year, pagsalubong sa Chinese New Year. Marami pa rin tayong tatalakayan pero chill lang tayo. Kumusta lang. yung mga nag-death march? Oo nga, Yung mga estudyanteng naglakad, kumusta kaya sila? Mga estudyante ng Best Tank College. Hindi best tank ko, kumpanyero. Nasusupply ng tanki yun. Hindi ba yun? Best Link. Best Link. Best Link. Best Link College. Best Link College yan sa QC. Nako. Sana Yung shed ba anong ginawa? Alam mo lang ata tayong naririnig sa Commission on Higher Education na tungkol dyan. O baka naman hindi lang natin na babasa ang kanilang mga aksyon. Kung po, hanggang ngayon pala traumatic ang nasa state of trauma pa ang maraming mga estudyante. Totoo yan. Biruin mong ubod ng dilim na gano'n paglalaka rin kayo doon. Yung ang sitwasyon pala kong batsero, kasi yung isang tauhan natin sa Katunyings, procurement officer, yung kapatid niya ay doon nag-aaral. Kasama pala doon. Oo. At siya yung nawala ng malay. Ay, sus. Nawala ng malay dahil nga sa hirap na inabot nila. Tapos yung mga bus pala, kung saan lang pinagkukuha. Oo. Kumaga talagang doon mo makikita na hindi organized. Kaya sabi ko, sana makausap natin yung kapatid mo. Kung daw, maaalala daw yung maririnig nga lang doon, parang nagigitla. Na-trauma nga. May anxiety daw yung kapatid niya. Babalik na naman tayo doon sa usapin tungkol dyan sa mga field trip na yan. Nagigpit na yan dati. Kaya ngayon, kapag nawawala sa balita, yun nga, nauulit. Ay, naku naman. Ang mga batsero ng bayan, Katunying at Kajeri. Dos. Oras po natin. Achi, Mr. Jerome Tang, Achi Ederingo, Laktiam, Chaplakon, 6:16 ng umaga. ACS Balita, susunod na. Makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Miyerkules sa 29 ng Enero 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Lungsod ng Makati, lumagpas sa target na kita nitong nakalipas na 2024. Ano ba naman yan, Abi Better? Lumampas na naman. Lumampas na naman. Malacanang, no comment muna sa petisyon sa Supreme Court na kumukwestiyon sa legalidad ng 2025 budget. Bagong Deng Baksya case isinampa ng PAO o Public Attorney's Office laban kay dating Secretary Congresswoman Janet Garin. Comelec at TikTok nagsanib pwersa para sa malinis na eleksyon sa Mayo. AFP, pinanindiganan na espiya ang naarestong Chinese national sa Makati. Misis at 2 anak pinatay sa taga ng mister na adik sa Naga City, Cebu. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Samantala. Lungkot na balita nito, kumbatsero. Talaga. Pala po tayo sa sunog na nangyari dyan sa Binondo sa kasagsagaan ng pagsalubong sa Chinese New Year. Meron hong sunog na naganap at may namatay. Ito ang follow-up report ni RH29, Boy Gonzales. Coming boy!
Actually, Jerry, iniimbestigahan pa ng SOCO ng Manila Police District ang mga labi ng dalawang babae na nasawi sa sunog dito sa Anchor Sky Building sa Ongpin Street, Binondo, Manila. Ayon kay Fire Senior Inspector Cesar Mabante, hindi na nagawang nakalabas sa kanilang quarters sa ika-35 palapag na gusali ang dalawang biktima. Isang 30 anyos at na babae at isang 20 anyos na parehong yaya ng isang Filipino-Chinese sa isang condo unit dito sa naturang lugar. Ang iyon kay Mabante na posibleng na-suffocate itong dalawang biktima at ang sunog ay nagsimula mismo sa kanilang quarter, sa kanilang kwarto dito sa ika-35 palapag. Ang taas, 35th floor. 35th floor. Pero itong kabuwang gusaling to ay nasa 56 na palapag. Ang taas pala niyan, ano? Ano pangalan ng building? Sky Anchor Sky Building dito kaya sa pala ganun kataas, no? Street. Oo. Malapit to sa Gandari Street. Sila lang, boy, sila lang ang tao do sa unit, sa condo unit? Silang dalawa lang ayon sa mga otoridad. At naganap yung sunog, yung apoy, nagsimula yung apoy. Doon mismo sa mismong kanilang quarters. Kaya sabi ng ni Mabante, hindi naman nasunog yung dalawang biktima. Possible na suffocation. Usok, ano? Kaya malaki yung unit, boy? Malaki? Malaki-laki rin daw, sabi ng mga ni Mabante, ni Senior Inspector Mabante, nang kanyang makita yung pinakataas. At pero yung sunog, yung apoy nga doon daw sa mismong quarters. Kaya yung dalawa, yung kanilang ano ba, yaya sila pareho? Dalawa, pareho yaya. Yung kanilang mga pinaglilingkuran. Inaalagaan nila. Hindi dalawa lang silang natutulog sa sa mismong kwarto. Quarter sila. At yaya daw sila, sabi ni Senior Inspector Mabante. At na makausap natin at hindi yung yung kanilang amo, yung kanilang inaalagaan. Yung kanilang inaalagaan ay nasa kwarto ng kanilang amo. So yung dun lang mismo ang sunog, na confine lang dun sa kwarto ng dalawa. Sa kwarto lang nila. Alas 3:30 ng madaling araw nang maganap ang sunog sa mismong kanilang kwarto. At para maging taga-probinsya pero hindi naman binanggit nung ni Mabante sa probinsya. Para pinaalamin muna para maging panatag naman daw ito mga pamilya. Tumawag na sila na SOCO para malaman kung anong dahil maimbestigahan kung may foul play o wala. So yung pamilya mismo, boy, andyan din sa unit nung mangyari ang sunog pero hindi sila naapektuhan. Hindi naapektuhan. Ang mismong quarters lang ng dalawang yaya ang naapektuhan ng sunog. Yun lang, yung kwarto lang nila. Naapula to alas 4:52. Pakinggan natin yung maikling pahayag ni Senior Inspector Cesar Mabante. Ilan yung patay? Mayroon po tayong naitala na dalawa babae. Anong trabaho nila doon? Sabi ng nangyari, sila po ay yaya nila. Yaya, dalawa. Mga ilang taon po? Nasa 30s. Parehas? Yung isa magka-30s ngayon. Yun lang ang range between 20 to 30s. Hindi sila nakalabas? Hindi po. Nasa loob po sila ng quarter. Pero hindi naman sila totally. Na-suffocate? Possible. Yan na Anthony itong si Senior Inspector Fire na si Cesar Mabante. Ang mga SOCO nasa loob pa, inihintay na lang na ilabas yung mga labi nitong dalawang yaya na biktima ng sunog dito sa Anchor Sky Tower. Ang mataas to, Anthony, kung talaga makita mo,
At kanina nung magsimula sunog, naglabasan yung mga tenant dito. At kung tatanungin mo yung pinakataas, napakataas talaga, 56 na palapag. Yan yung panood natin sa nangyari sunog na malungkot ngayong Chinese New Year na 2 yaya ang nasawi sa sunog dito sa Angkor Sky Building. May pangalan na ba, Boy, nung may-ari? Yung mismong mga amo? Anong pamilya? Hindi pa binibigay ng mga otoridad. Inihintay muna nila malaman ng pamilya para mamaya siguro malalaman ng mga kung ano ang pangalan ng nasawi at kung taga saan itong probinsya, itong 2 yaya. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy! 6:30 ang ating oras. Umabot sa 24.15 billion ang kita ng Makati City noong 2024. Lagpas sa target nito ng 31%. Ano ba yan? Mario Joseph naman. 31% na. Lumagpas ng 30. Yung iba, masaya na maka 5% na. O kaya siguro mga 20%. Nalagpas sa kanilang target. Pero ito, 31%. Ayon sa Makati City Government, ang bulto ng kanilang revenue ay nagmula sa business taxes na umabot sa 11.9 billion, sinundan ng real property tax na 9.01 billion. Sinabi ni Makati City Mayor Abby Better. Binay ang piling. Abby Better Binay na nananatili silang kabilang sa ilang LGU sa bansa na hindi umaasa sa mga external sources ng revenues. Ibig sabihin, hindi sila nakadepende lang sa national tax allotment. Paniwanag ni Binay, ang financial performance ng lungsod ay maaaring i-attribute sa maunlad na business community at mga dutiful taxpayers. Dahil dito, sinabi ni Mayor Abby Better na mga kaasa ang mga residente at iba pang stakeholders ng Makati ng higit pang innovation at mas mahusay na serbisyo ngayong taon upang higit na mapabuti ang kalidad ng buhay sa lungsod. Nabawasan pa ng barangay yan, yung mga Pembo barangays. Oo nga pala, no? Kung andyan pa siguro, mas malaki yung mas malaki kita nila. Kasi kung business taxes saka real property taxes ang 1 and 2. Maalisan ka ng ilang barangay yun? 11 ba yun? Malaki-laki. Tsak na iindahin mo pero hindi. Ang dami pa rin 31% pa rin. Na mas mataas Iba ka. Ayos. Congratulations. Samantala, dumistansya muna ang Malacanang sa petisyon na iniharap sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa legalidad ng 2025 national budget. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, masyado pang maaga para magkomento sa naturang petisyon na inihain ni Davao City Congressman Isidro Ungab at dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Sinabi ni Bersamin, wala pa namang ipinapadalang kopya nito kaya hindi pa niya nababasa ang nilalaman ng petisyon. Kapag nakita na niya nila ang petisyon, saka siya magbibigay ng komento sa pamamagitan ng Solicitor General. 6:33 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Naharap sa bagong kaso sa Department of Justice si dating Health Secretary Janet Garin at ilan pang individual. Ito'y matapos ibasura ng DOJ ang 98 counts ng kasong reckless imprudence resulting in homicide laban kay Garin. Kaugnay pa rin ang bagong kaso sa pagkamatay ng mga nabakunahan ng Dengvaxia at paglabag sa Anti-Torture Act of 2009. Ayon naman kay Garin, hihintay nila ang kopya ng bagong kaso. Dahil pwersang magtutulungan ng Commission on Elections sa TikTok Philippines para labanan ng fake news at disinformation sa nalalapit na eleksyon. Sa kasunduang nilagdaan ng COMELEC at TikTok, ang mga content na labag sa election law ay dapat daw i-report. Kailangan ding magsagawa ang TikTok ng briefing para sa mga kandidato hinggil sa tamang paggamit ng naturang platform. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, isasagawa ang pagpapalaganap ng mga impormasyon na may kaugnayan sa eleksyon sa pamamagitan ng video sharing, gaya na lamang ng podcast episode at tungkol sa mga kailangang gawin sa araw ng halalan. Sinabi naman ni TikTok Philippines Public Policy Manager Pichi Paderna
Oy, pinsan! Paano? Ano plito? Pichi Paderna. Paderna. Gahawig lang. Katunog lang pinsan na kagad. Taga TikTok to alam mo na. Baka sakaling mabigyan ako ng 2 kending din. Bawal sa platform ang mga political advertisement at hindi pinapayagan ang mga politiko na kumita mula sa political content. ACS Balita. Alas 6:35 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Pinanindigan ng Armed Forces of the Philippines na isang espiya nasangkot sa illegal surveillance operations ang naarestong Chinese national sa Makati. Reaksyon ito ni Colonel Francel Padilla, AFP spokesperson, sa paglantad ng misis ng suspected Chinese spy na si Deng Wanqing. Sino yan? Deng Wanqing, 39 anyos. Si Deng at kasama nitong 2 Pinoy ay nadakip ng mga operatiba ng NBI, AFP at PNP sa Makati at nakumpiska sa kanila mga gadget na ginagamit sa pagsasagawa ng casing sa mga kampo ng militar at iba pang pangunahing infrastruktura. Ayon kay Colonel Padilla, nakafocus sila sa investigasyon dahil isa itong usapin ng pambansang seguridad. For the side of the Armed Forces of the Philippines, we have long-standing partnerships with the U.S. and we continue with our partnership programs moving forward. Colonel Francel Padilla. Isang 32 anyos na misis ang pinagtatagaan ng live-in partner nitong buko vendor at dinamay pati ang 2 anak sa Naga City, Cebu. Ang mismong itak na gamit sa pagtitinda ng buko ang ipinangtaga ni Carlo Campo Redondo Sr. sa live-in partner na si Junelyn Jimenez. Pantaga ng buko. Oo, pati na kay junior niya sa 11 years old niyang si Giancarlo Campo Redondo Jr. at 2 taong gulang na anak na babae. Ay sus, ayon kay Jessa Rico, nakababatang kapatid ni Junelyn, nakita niyang lumabas ng bahay ang suspect na dala pa ang itak na ginamit sa krimen at pinagsisisigawan na patay na ang kanyang mag-iina. Tinangka din naman ito ang habulin na tagain ng biyenan na babae ngunit nakatakbo. Kwento pa ni Jessa, may sakit sa pag-iisip ang suspect. Ayun. At yun na. At sinailalim na sa gamutan sa ospital noong nakaraang taon. Ngunit sa halip na gumaling ay lumala pa ito dahil nalulong pa ito sa illegal na droga. Naku po, at nagiging bayolente kapag sinusumpong. Susunod! Dito po! Isang dating kongresista, dating tawag doon, Associate Justice ng Court of Appeals. Pinakakasuhan ng murder sa DOJ. Opo. At ang sumulat pa sa DOJ kumbatsero ay ang PNP CIDG. Opo. Mamaya makakasama ho natin itong dating justice at dating congressman na ito. Kanina kahapon na tinatanong mo sa akin kung sino nagmamaneho nung anak ni Congressman Ralph Tulfo. Congressman Rafi Tulfo. Oo. Siya pala talaga. Nandun pala siya sa sasakyan. Sakay pala siya doon. Yung pumasok sa busway. Pero may sagot po dyan, si Senator Rafi Tulfo. Ayan. Yan! Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:38. This time check is brought to you by Makakaligtas, walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon,
All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:45 ang ating oras. Sa ilan pa nating mga balita, hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat na patuloy na magpursige hindi lamang para sa kabubuti ng sarili kundi para sa nakararami. Ito ang panawagan ng Pangulo sa pagdiriwang ng Filipino-Chinese community ng Lunar New Year o itong Chinese New Year. Ayon sa Pangulo, ngayong Year of the Wooden Snake, pinaalala sa bawat isa ang virtue ng karunungan, pagpapasya at pagbabago upang yakapin ang pagunlad ng may tapang at determinasyon. Samantala, nanawagan naman si Vice President Sara Duterte sa lahat na harapin ang hamon na kinakaharap ng bansa ngayong taon ng may tapang at pagsisikap. Kinumpirma po ni Senator Raffy Tulfo na sakay ang anak niya. Ayun, sakay ang anak niya nung magarang sasakyan. Ano ba itong sasakyan na to? Maganda kasi sasakyan eh. Hindi pa ako na... ito. Land Cruiser. Land Cruiser, na hinuli dahil dumaan sa EDSA busway. Ang anak na tinutukoy ay si 2nd District Representative Ralph Tulfo. Pero sinabi po ni Senator Raffy Tulfo na wala naman daw problema dahil hindi naman daw tumakas yung kanyang anak. At pag hindi daw ng abuso at hindi naman nagmura ay wala naman daw siyang nakikitang problema. Inadmit naman daw niya na meron siyang pagkakamali. Hindi naman daw siya nagsisinungaling at nag-apologize siya. So wala daw siya nakikitang problema doon. As long as, ito po yung sinabi niya, as long as hindi siya tumakas, hindi siya gumamit ng plakang 8, which karapatan niyang gumamit, pero hindi siya gumamit, it just shows na hindi siya abusado. Yun, ganyan naman pala. Pero alam mo nang bawal, araw-araw ibinabalita, dadaan ka pa ba? Ito po yung katwiran ni Senator Raffy Tulfo, ang tagapagtanggol ng mga lumalabag sa, inaapi ng mga lumalabag sa batas. Sabi po niya, hindi naman tumakas. Kaya wala daw pong problema doon. At sinabi po niya na hindi naman daw po yung anak niya ang nagdesisyon na gumamit ng EDSA busway, kundi yung driver. Yung driver. Nainguso pa yung driver. Ganon din ang nangyari doon sa mga nakakaraang dumaan dyan. Inunguso ang driver. Bagamat ang driver, alam naman natin, gagawa ba yan ng kadalasan pa nakikipagtalo sa amo yan. Boss, bawal dito eh. Ipasok mo! Ganun, mga ganun. Nagulat. Pag sinabi kong ipasok mo! Yung pagkakasabi mong ganun, sasabihin naman ng driver, may nakasabay, may nasakyan akong ganun eh. Nakasakay ako sa likod eh. Ganun ang ipasok mo! Ganun ang pagkakasabi. Tama, sumagot nga. Sabi na, Pepsi Paloma ulit. So, ganun naman pala ganun na ngayon ang ating magiging patakaran kapag hindi tumakas, walang problema. Nagpahuli. Kapag nagpahuli, walang problema. Yan po ang sabi ni Senator Raffy Tulfo. Yan Magmumulta na lang. Yun naman pala. Palakpakan, Senator Raffy Tulfo. Palakpakan tayo dyan. Ayos yan. Pagka pala anak ni Senator Raffy Tulfo, ay walang problema. At nag-apologize. Nung nakaraang may kinalaman sa senador yung pinahanap pa nila. Pinaimbestigahan pa nila. Pinaimbestigahan pa nila. At gigil na gigil sila dun sa kung sino ba yung gumamit ng 8. At napumasok sa busway. Ngayon, ang sinasabi pa ni Senator Raffy Tulfo, as long as hindi siya tumakas, hindi siya gumamit ng plakang 8, which karapatan niyang gumamit. May ganun pa which karapatan niyang gumamit, pero hindi siya gumamit. Hindi naman yun ang issue hindi naman yun ang issue, Senator. Sinasabi mo ngayon, pagka pala hindi tumakas, walang problema. Hindi daw abusado pagka ganun. Yun na nga. Yun na sinasabi natin. Gagamitin na natin. Gagamitin na ngayon niya. Dahil ito ang sinabi ni Senator Raffy Tulfo
Ayos yan. Senator Rapi Tulfo. Idol ka talaga, idol. Nagkaintindihan na tayo. Ayos na. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Number 1. Wednesday, pero holiday kasi. Holiday, Kaya para napakabilis ng oras. Talaga naman. Tama-tama, andito. Meron ho tayong panauhin mula mismo sa Leyte. So, ang bati natin dyan Maupay nga aga. mga kasangkayan. Mga kabugtuan. Mata na mo. Gising na. Ayan, ha. Eto ho. Cebuano pala. Cebuano. Mayong buntag. Mayong buntag. Kanin yung tanan. Mata na mabudiha. Tama ho ba yun? Si Justice Congressman. Paano ba natin tatawagin ito? Medyo mahihirapan tayo doon kasi may mga katulad nung nabubuhay pa si Senator Ernesto Maceda. Sabi ko, ano po ba gusto nyong itawag ko sa inyo? Senator Maceda o Senate President Maceda o Ambassador Maceda? Ambassador, mas gusto ko niya Ambassador. So doon sa itatanong natin sa kanya. Ang kasama natin ho ngayon sa studio si Congressman, dating Congressman Vicente Veloso III. Siya rin ay naging anong tawag doon? Associate Justice ng Court of Appeals. Ayan. Magandang umaga po sa inyo, Justice, attorney. Congressman, attorney. Magandang umaga. Katulad ng sinabi ni Katunying, tama si Ambassador Maceda. Kasi pag senador ka, ex ka na pag hindi ka na senador. But once an ambassador, always an ambassador. Ang justice naman, katulad ng Supreme Court, Court of Appeals, always a justice. Always a justice. Justice na lang po namin. Ngayon, justice na lang. Justice. Binubugbog tayo Justice Vic Veloso. Ayan, nabanggit niyo binubugbog kayo. Kahapon nabasa ho namin sa periodiko na ang PNP-CIDG parang nagpunta pa sa DOJ para pakasuhan kayo ng murder. Justice. Yeah. Opo. Ang pinagtataka ko lang kung babasahin mo itong yung request nila. Request nila addressed to Secretary Remulla. Sinasabi submitted to your good office for appropriate action. The records of investigation. Ibig sabihin hindi pa complaint. Hindi nga po complaint. Because ang complaint to be sufficient, it should be compliant with Section 6 Rule 110. Kailangan nakalagay doon kung sino yung mga akusado na buhay. Kasi ang purpose kasi ng complaint para ma-file ang information. Pag na-file ang information sa court, merong warrant of arrest. Paano mo arestuhin ang patay? Tama. Ito, ang nakalagay dito, 3 ng patay. Out of 6, patay si number 5, Comendador, Mulye, number 6, number 2, Banyas, alias Butoy. 3 na lang kami na respondents. Ako, yung hawak ng CIDG na kunwari witness nila, at saka yung detention prisoner sa Biliran. So makikita mo from here, pati yung tingnan mo, stop received January 22, 2024. Pero ang date nila is January 22, 2025. Masalimuot. Medyo considering yan galing pa sa CIDG. Sa CIDG pa yan. Dapat pag sinabing CIDG, para NBI yan hindi na. Hindi na po, Gatunyi. Kasi pag nakita mo itong first endorsement ng Prosecutor's Office ng Leyte to Ombudsman Visayas, ang nakabla na dito yung regional director. First, it is Richard Gomez. Pangalawa, yung mayor ng Tabango, where itong si Nunez nakatira, yung pinatay, at ang regional director ng CIDG.
and 10 others. At saka isang abogado. So, masama na ang imahen ng CIDG doon. Sa region. Sa region. Sa region po, opo. Ito lalong sumasama dahil sinasabi nila doon sa ito, nakalagay doon sa bulletin something na yung tinitira na tayo. Oo. Nakalagay doon kasi na nag-surrender daw itong si Pernis. Yung gunman. Hindi, yung parang narinig lang daw niya sa gunman, ang utos ko daw napatayin. Pero itong si Pernis, kung titingnan mo, December 7, arestado on the basis of warrant of arrest. December 7, nito lang last year. Last year, 2024. On the basis of a warrant of arrest issued by RTC Branch 13, Judge Makilan, dahil pumatay ito ng taga San Miguel. Okay. Nahuli December 7, until now, hawak nila. So, delikado sila dyan sa arbitrary detention. Hawak ho ng CIDG? CIDG. Hindi pa, in fact, ni-require na sila nga ng husgado ngayon eh. I-surrender mo na sa amin. Kasi almost 2 months na eh. Pero may warrant of arrest. Dapat inire-report nila sa husgado yun. At ang husgado naman na magsasabi kung saan siya dapat makulong. Correct. Opo. Well, anyway, para po baka nagulat yung mga kababayan nating nakikinig sa atin eh. Ano ba to pinag-uusapan ng tatlong taong ito? Well, ganito po 'yun ano. Kahapon po kasi lumabas sa periodiko na yun nga, yung hinihiling ng PNP CIDG sa DOJ, apparently nasampahan ng kasong murder, bagamat ang binasa nga ni Justice kanina appropriate action. So pero diniretso na pinakakasuhan ng murder ito pong si Justice Veloso dahil sa isang insidente ng pagpatay noong 2016 doon sa kanilang probinsya sa Leyte, dahil ang sinasabi si Justice Veloso daw po ay tinuturo ng testigo na mastermind sa pagpatay doon sa taong yon, dahil yung taong yun daw po ay supporter nung kalaban ni Justice Veloso sa pagkakongresista noong panahon na yun, 9 years ago, kumbachero. Tagal na, no? Parang ganun lang, para lang maintindihan nyo yung background. Binuhay yung kaso. Binuhay yung... bakit kaya binubuhay? Ano ba kayo ngayon, Justice? Kayo ba retired naman na kayo? Pakuya-kuya na siguro. Ba't naman kayo kakalawitin pa dito sa kaso na to? Sana. Sabi mo pakuya-kuya ko. The problem is... nag-semi-retirement na ako sa politika kasi wala kong kalaban sa 3rd District. So 2022, yung anak ko, pinilit ko na rin kasi walang ibang paiyakan blues na ito eh. So siya ang congresswoman ngayon and prepared sana ako for 2025 na babalik. Until itong 5 mayors ng there are 7 LGUs sa 4th District ni Richard Gomez. Ormoc, Kananga at 5 bayan ng Palumpon, Isabel, Merida, Matago, Bandalbuera. Ito ang tawag ko 5 Kings dahil hindi ito natatalo. In fact, last election 2022, yung sa Albuera gave 9,000 votes lead kay Richard Overguyo, Larrazabal. Ang Merida gave 7,000 lead over matibay yung mga mayor na yun. Hindi ba yan yung Espinosa, yung sa Albuera, naalala ko dati? Now, palibasay gusto niya kamag-anak incorporated. Yun, Albuera, papalitan niya yung nagbigay ng 9,000 sa brother-in-law niya, si Vince Rama. Pagkatapos, itong pinakamalaki na poultry racer doon sa 4th District, itong si Mayor Ramon Oñate, gusto niyang banggain kasi may poultry rin siya sa Kananga. Yung lumabas dito balitaan din ninyo dito, 272 million worth na poultry, nagbayad lang ng 800 pesos na business permit. Yun, doon nagkakagirian na sila. But again, ang Palumpon mo, tingnan mo there are 50 barangays ng Palumpon. 49 kay Mayor Oñate,
isa lang kay Richard Mm-mm. na ang kandidato niya doon for barangay chairman last 2023 October, isang boto lang. But anyway, lahat puro itong mga baluarte ng mga mayors na kinakalaban niya. Ito ang nagyaya sa akin. Pinunta ko December 23, 2023. Pwede ba hiramin ka namin? From 3rd District, pinalilipat kayo ng 4th District. Because 4th District naman ako. 3rd District yun dati ang Isabel. Dati kayo. Na naging 4th District na. Dahil nagkaroon ng gerrymandering. Well, call it gerrymandering. Lahati. Actual, malaki pa rin ang natira eh. Except na ang Biliran, naging probinsya. Naging probinsya. Kaya naging 5 na lang yung So, akin. sa madaling salita, ngayon pala, kayo ay tumatakbong kongresista. Kalaban nyo pala ngayon si Richard Gomez. Pambihira, pasensya na kayo at medyo... At kung kailan pa ako lumipat from the 3rd to the 4th, technically, kasi as I said, galing naman ako talaga sa Isabel, which is now 4th. Doon pa ako naging attorney patay. Meron siyang DYRG, meaning DY Richard Gomez. Na istasyon ng radyo. Yes. Palagi akong tinitira. Hindi ko naman pinapansin. Sabi ko, there will be a day for reckoning. Pagkatapos ito ng pinakagrabe. But before this, mayroon pang lumabas. Certain attorney Larasabal. Sinira na naman ako. So, sa madaling salita, nasa receiving end kayo ng isang bakit malakas pala kayo dyan? Malakas pa sa na yan, sa distrito para na gawin nila lahat yan, kung kasi, totoo yan. Ito pong kausap natin, si Justice Veloso, parang tatay ko na to kasi tinan nyo, 80 years old na pala kayo, considering kung Richard Gomez yun di ba? Kayang-kaya, kung ako si Richard Gomez, kayang-kaya ko yan sa fair and square. But kayo binabateri. Napakalakas nyo ba ngayon dyan sa lokal na sa distrito? Apart from being physically fit, ang mga tao na talaga ang ayaw sa kanya. Why? I had only 6 years sa 3rd District. Mandato ng konstitusyon. Bigyan mo ng libre na serbisyo medikal ang mga mahihirap. Naging compliant ako doon. 5 towns, 4 ang hospitals ko. Ang pinakamalaki pa doon, ang EVRC, Eastern Visayas Regional Medical Center. Okay. And then, compliant ako. Mga eskwelahan naman, State Colleges University, 6. Sa 5. Siya wala ni isa. Wala even in Ormoc. Yet ang Ormoc 2023 budget nila, income nila was 1.3 billion. Bilyones palagi ang taon-taon. Ang income ng city. So, yun, ang mga tao masyado pang grabe ka tunying. Kahit naman husaan talaga kapag nalagay ka na sa power, bihirang-bihira yung umaayaw na. Pero dito ho, Justice, linawin lang natin, anong meron kayong hawak? Anong ebidensya ninyo para sabihin ninyo na politically motivated ito at ito'y gawa mismo ng kampo ni Richard Gomez? Okay. First, nangyari ito 2016, gaya ng sinabi ni Katunying. Apo. May kaso doon. Yung pumatay, there's a certain Anthony Nunez, pinatay binaril 2023. Ang nag-file ng kaso, sister-in-law niya, doon sa prosecutor ng Palumpon. Joey Ricafort ang akusado. Dahil nakita naman ngayon lumalabas, butoy na. Okay. Itong ang kapatid nitong napatay, si Darlito Nunez, pinuntahan ni Mayor Benjo Ramandaban ng Tabango. Offered muna doon sa anak 1 si million. Mayor Benjo po ay sino po yun? Yung kanino siya? Kanino naman yun? Ito Richard. Opo. Okay, sige tapos sige, go ahead po. Inoferan muna ng 1 million. Yung kapatid ni Nunez. Napatay ng victim. Umayaw. Alam naman nila kung sinong pumatay. Pagkatapos, bumalik after 1 week, 5 million na. Okay? Umayaw pa rin. Then inopera ng 5 million para pumirma lang ng affidavit na ako nagpapatay. Para ituro kayo. Correct. Tapos po.
Umayaw sa 5 million. Matindi rin yung... matindi nga. Okay din yung matindi din ang ang pagtitimpi niya sa temptation. May utak naman eh. Sabi niya, anong gagawin ko sa 5 million na yan? Makukulong ako. Kulang na kulang ang 5 million mong yan. At saka wala kong hirap ngayon sa hanap buhay ko eh. Magsasaka. Now, to cut the story short, umayaw. Then, pumasok na si CIDG. First, 2. After 1 week, naging 8. And then, after another week, naging 10. Identified dito ang 2. Dahil ayaw daw maniwala ng director ng CIDG na aayaw ka sa 5 million. Magsasaka ka lang. Hindi mo tatanggapin. Okay. Nagtago. Kasi kinasahan na siya eh. Natakot na. Mabuti nga lang at nalansin yung CIDG. Dumaan muna siya sa bahay ng anak niya pero hindi na siya lumabas. Okay. Nagpunta siya sa kapitan. Barangay Captain Manlawaan, si Albert Morilla. Advice ng abogado, mag-file ka. Magtatago ka, special power of attorney, ang kapitan ng complainant doon. So, ito ang naging basis ngayon, nasa ombudsman na. Itong yung kapatid ng victim na inofera ng hanggang 5 million, nag-execute pala to ng affidavit. Na siya'y sinusuhulan. Na siya tinatangkas. At yun ang ginamit na basis para magsampa ng kaso laban sa CIDG, Richard Gomez. Pati yung anak niya, nag-execute din ng affidavit. So, itong October 29, 2024, forward na ni Prosecutor to Ramento, approved by provincial prosecutor, na forward na sa ombudsman. Nasa ombudsman. Pending ngayon sa ombudsman. Pero ang tanong po natin, kumikilos po, siguro baka leading to, paano po bakit gagawin ng CIDG yung ganyang klase ng illegal acts? CIDG nga siya, uutos. Investigador lang sila eh. Are you telling us na inutusan sila ni Richard Gomez? Ganun ba si Richard Gomez? Yun ang allegation dito ng complainant, si Darlito. So, hindi na tayo pwede magbigay ng mga conclusions. Ang complaint mismo for grave threats, grave coercion, etc. At saka nakalagay dito lahat ng mga violations, coercion, grave threats, violation of gross misconduct, etc. Andun lahat. So, bukod ho kay Mayor Benjo, pati CIDG, tama ho ba ang intindi ko, pati CIDG nagpunta rin dun sa witness na yan at ino-operan din, kinakausap din? Yes. 3 beses, 3 separate weeks. Kasunod. Kasama ho yan sa sworn affidavit nila? Nandito lahat. Sa kanilang complaint? Teka muna. Ito po meron bang instance na si Richard Gomez ay nandito dyan? Baka naman puro kalawit lang din yung pangalan ni Richard. Yung name drop lang yung Richard Gomez. I also took that into account. Opo. But nung lumabas itong balitang ito, when on October 23, the criminal case was filed in Palumpon, it deserved an explanation from him. Walang explanation. Hindi ni-refute. In fact, nakikita mo, ito ngayon, wala rin siyang explanation. Lumabas lang ito na may kaso na daw ako. Anong kaso? Okay. So, sa ngayon po, Justice, walang naka-file pang kaso against you? Paano makakaroon? Ang referral nila is only the investigation report. And dapat under Rule 3 ng Circular 15 ng DOJ, you have to file the complaint before the local prosecutor. Kasi under Rule 7 ng DOJ Circular, ang jurisdiction ng DOJ Secretary is review pag nag-appeal from the local prosecutor. So hindi ka pwede maging original jurisdiction and at the same time appellate jurisdiction. Naiintindihan po namin. And besides, meron po ngayong circular na inilabas si
si Secretary Remulla about 2 years ago na hindi na pala probable cause lamang ang hanapin, kundi reasonable certainty of conviction. Oo, kaya nga yung kaso laban kay VP Sara wala. Dinismiss ng piskal sa Quezon City dahil wala naman tong hindi na yun, luma na yung probable cause lang. Wala na yung probable cause. Anyway, speaking of certainty of conviction, paano ka magkakaroon ng certainty of conviction against me? Yung pamilya mismo ng namatayan, ang kumakampi, hindi lang kumakampi. Sila pa ngayon ang sila ang nagsusumbong na sila sinusuhulan. They are on my side. Pagkatapos, sila pang nagsasabi, meron akong panibagong affidavit na ang rason kaya pinatay yung kapatid niya, tupadahan lang naman. Opo. Remote barangay sa Tawango. Hindi, sa kasabi nyo nga, during that time, you had just retired from the court, tapos malabo yung tsaka yung panahon nga noon ngayong binuhay, ngayong election din. Kumakandidato na kayo sa District 4. Parang yung timing. At hindi lang kumakandidato, si Richard Gomez ang kalaban ko. Okay. Perhaps kung hindi si Richard Gomez, wala itong problema ito. Okay. Medyo mabibigat ho yung mga allegations na yan, allegations sa inyo. Kayo po, anong magiging legal action ninyo susunod? Okay, pinasa ko na ito sa mga abogado ko. Nag-aantay din sila kung anong magiging action ng DOJ Secretary. Pag sinabi, obviously, sasabihin, kasi wala naman siya original jurisdiction, i-refer ito sa late. Kung i-refer, or pwede naman ito motoproprio dismiss. Dahil kalukuhan Number 1, paano hindi magiging kalukuhan? Nakaso na ito sa local prosecutor. Unidentified ang pumatay as a Joey Ricafort. Ngayon sinasabi nila Nicolas Banyes alias Butoy ang pumatay. Number 2, ang witness nila certain Pernis. Itong Pernis naman nasa kanila, yun ang subject ng warrant of arrest na hindi nila tina-turn over. Pero dito sa testimony sa prosecutor's office, no such thing as Pernis. Dito 2 gunmen, walang lookout. Ito sa kanila, isang gunman, may lookout, 2. Isa lang lookout. So wala na, pwede itong ma-dismiss ka agad. Paano ka makakaroon ng certainty of conviction dyan? Mukhang hindi nila i-consider na kayo'y dating justice. Pero ang tanong ko, Justice, kung totoong nagpagamit ang mga pulis, gaya ng binabanggit ninyo, dapat may sagutin din ho itong mga pulis na ito. Talagang meron. Nanganganak pa nga Because under Article 125, sulat nyo, mga taga CIDG. Article 125 na Revised Penal Code. Ayan. Revised Penal Code, may obligasyon sila na yung na-arrest nila, i-deliver nila sa the nearest jail. Karigara ang RTC na nag-issue. Karigara din ang provincial jail. Andun lang pala. Dapat andun. Bakit dinala nila? For almost 2 months now, nasa CIDG, Tacloban. At pagkatapos maririnig ko, judging on this, parang nasa Krami pa. Tingnan mo ang Camp Krami, Quezon City. Yan akusado, subject ng warrant of arrest. Anyway. Okay, last question. Pwede niyo pong i-correct ang statement na to kung mali. Are you accusing Richard Gomez as the one behind or orchestrating this case against you? Res ipsa loquitur. Why? Yung DYRG niya, nagsasabi na, wag niyong iboto si Ching Veloso kasi makukulong na yan. Dahil may kaso. Kung DZRH ang nagsabi niyan, sabi nga, kalukuhan yan. Pero station niya mismo. The owner of DYRG is Richard Gomez. Kalaban ko. Ano pang sasabihin ko dyan kung hindi kanya? At saka, bakit hindi nga ako kasama pa dito sa kaso sa ombudsman niya ngayon? Ang tinakot lang niya, ang naghabla. Hindi pa ako sumasali.
sasali ako pagkatapos ng eleksyon. Ayun. Justice, salamat po sa oras sa pagpunta niyo po sa amin. At kami laging makikibalita ho. May medyo matindi pala dyan. 4th District ng Leyte. Ang tindi pala ng bakbakan dyan. Matindi. Isang Richard Gomez at isang Justice Ching Veloso. Thank you, Justice. Maraming salamat. Maraming salamat po. At siyempre, kung may pagkakataon din, sabi nga, in the spirit of fairness, sana magkaroon din tayo ng chance na makausap si Richard Gomez. Mas maganda pa nga. Congressman, kaming dalawa ang iyayain. Kaya lang, kasi pag nagsalita siya, sasabi ko, Richard, magdala ka ng abogado. Kasi mas maganda yung may abogado ako, nakakaintindi ko anong kailangan sabihin niya. At magkukorek ko, right on the spot, ang kamalian niya. Salamat po, Your Honor. Thank you. Maraming salamat. Justice Vicente Ching Veloso. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 19 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Issue sa legalidad ng 2025 National Budget. Iniakyat na sa Korte Suprema dahil sa pagiging unconstitutional. Food security emergency sa bigas, posibleng ideklara ngayon Linggo. Mas murang kuryente, target ng pamahalaan. Sunog, sumiklab sa Chinese New Year sa Binondo, Maynila. 2 kasambahay patay. Tatay na ng hostage ng anak, nagsorry sa pamilya. Rider, nag-Superman stunt sa Marilake Highway, patay. Naku po. 7 sugatan. Highway Patrol, nagdagdag ng persa sa tinaguriang Devil's Curve. Napanood mo ba yan, Kumbachero? Hindi pa eh. Grabe pero marami ako napapanood na ganyan. Diyan sa Marilake. Kaya lang yung mga... may mga natutokso talagang kahit na laging may mga nagbabantay ng HPG dyan. Totoo. Ay, nako. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita. Detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. 7:21 ng ating oras. Ang balita. 7:31. Tuloy ang mga pangunahing balita. Nabalot ng kalungkutan ang dapat sana'y masayang pagdiriwang ng Chinese New Year matapos masawi ang dalawa katao sa sunog na sumiklab sa Binondo, Maynila kaninang madaling araw. Ang mga biktima ay nakatira sa isang unit sa ika-35 palapag ng Angkor Sky Building sa Ongpin Street. Parehong babae na kasambahay ng isang pamilya. Ang mga biktima na may edad 30 at 20 anyos. Ayon kay Fire Senior Inspector Cesar Mabante, nasa kanilang quarters ang dalawa nang mangyari ang sunog, kaya posibleng na-suffocate ang mga ito. Oras po natin ay ating Rida Robes ng San Jose del Monte, Bulacan. 7:32 na ng umaga. Isa ang patay habang 7 ang sugatan ng magkabanggaan ng 2 rider habang nagkakarera at papakitang gila sa paggawa ng Superman stunt sa Marilake Highway, Tanay, Rizal. Sa report ng Tanay Municipal Police, naganap ang insidente noong Linggo. Ayan o, Susmario Josepo. Ayun! Yun, sumabit eh.
Kung pala talaga, ano, yung humihiga, dumadapa sa ano. Ayun na, yun eh. Dumadapa sa motor. Superman talaga, Superman. Karera pa. Superman. Yan ang sinasabi natin sa Superman na yan, Ay nako, yan po nangyari noong linggo sa isang pakurbadang bahagi ng Marilaki Highway. Ang dami na pong nadisgrasya dyan, pero marami pong magagaling at naggagaling-galingan. Makikita sa viral video na nagkakarera sa kanilang motorsiklo ang mga rider at nagpapakita ang gila sa pamamagitan ng pagsusuperman ride o pagdapa sa motorsiklo habang nakataas ang mga paa. Ngunit pagsapit sa pakurbadang bahagi ng highway ay nagkabanggaan ng dalawang rider at nawalan ng kontrol ang kanilang motorsiklo. Patay sa insidente si John Louis Argelies habang sugatan ng nakabanggaan nitong rider. 6 pang rider na nanonood lang sa gilid ng kalsada ang nasugatan din. Nadamay. At dahil dyan, magdaragdag ng tauhan ang Highway Patrol Group sa kahabaan ng Marilaki Highway. Ayon kay PNP spokesperson HPG Lieutenant Nadame Malang sa Saklolo sa Rizal Highway Patrol Team, ang karagdagang mga tauhan mula sa Laguna, Cavite at Quezon. Inamin ni Malang na hindi sapat ang pwersa ng Rizal PNP para mabantayan ng 115 kilometers highway na tumatagos mula Marikina hanggang sa mga nabanggit na probinsya. Kaya nga Marilaki ang tawag dyan Marikina, Rizal, Laguna, Quezon. Humingi ng paumanhin sa kanyang pamilya ang tatay na ng hostage ng sariling anak sa Taytay, Rizal. Sinabi nitong hindi niya sinadya ang ginawa sa 1 taong gulang na anak dahil nagdilim lamang ang kanyang pag-iisip na mangyari iyon. Samantala, may follow-up tayo dun sa Maladet March na nangyari dyan sa Bataan. Mga estudyante ng Best Link Colleges. Ito ang follow-up report ni RH5, Val Gonzales. Come in, Val! Jerry Tantoy, kapanayam ko ngayon itong isa sa mga magulang ng estudyante ng Best Link. Nakasama doon sa sabi nga ninyo, Jet March. Noong unang araw pa lang na pumutok itong balitang ito, sabi nyo, Jet March na ginawa dito sa mga estudyante ng Besling College of the Philippines ng ang punong tanggapan ay nandito sa lungsod ng Quezon. Si Ate Rio ay kapanayam ko ngayon na Jared Anthony at ikukwento niya kung gaano yung hirap na naranasan ng kanyang anak. Ano po yung dinanas ng anak ninyo, Ate, yung kinukwento ninyo kanina? Sobrang hirap po dinanas ang anak ko. Hinatapos po siya ng halos 3 oras may higit siyang naglalakad. 6 p.m. pinaalis na po sila ng resort. Nakasakay po siya ng bus 9:30 p.m. na po. Sobrang pagod at gutom po dinanas ng anak ko. Inatake ho ng hika yung anak. Babae po yung anak mo? Opo. Babae po siya. Inatake po siya ng hika. Hirap na hirap po siya pag huminga, hirap na hirap po siya paghingi sa paghinga. Balita ko namin ay laging field trip o educational trip ang trip ng Best Link. Nakailang beses na upang sumasama sa yung ako ninyo? Halos 3 beses na po ata. Nung last month lang po meron sila Ay, naman. Grabe naman. Bawat field trip ho may bayad. Meron po. Pinakamababa na po ang 7,000. 7,000? Mariosep. 7,000 field trip? Per student? Educational tour daw po ang tawag. Ay, pambira. At pag hindi sumama? Ay, kawawa po ang grade ng bata at marami pa rin po ipapagawa sa kanila. Pambira itong 7,000 last month lang po kanyo yon? Opo. Hindi ko lang po sure kung sa Pampanga patay. Ito po, meron na naman po sila panibago Baguio naman daw po. Nagre-ready na naman ng panibago? Opo, ang alam ko po, anak po, 8K naman daw po po sa Baguio. 8K. Itong hindi ba travel agency ang eskwelahan na yan? Baka hindi eskwelahan yan. Baka travel agency napapasukan ng anak nyo. Hindi nga po, puro tour na lang po ang nangyayari sa kanila. Yung sa Bataan, magkano binayad nila?
1,000 po. Ano daw yun? Yung transpo po at saka bayad sa entrance po doon sa resort. 1,000 lang eh. Dahil hindi nilang yun sa kon eh. Hindi, tsaka wala namang bus pala eh. Wala. Di ba, pinaglakad sila? Pinaglakad lang, ang bihira. Wala man lang Pero pag hindi ka po sumama, magbabayad ka din po ng 500. Dahil? Hindi ka sumama. Hindi ka po sumama. Bakit ang sundin daw sa transport? Alam mo, natatawa lang tayo dito pero sumusobra na tong eskwelahan na to ha. Buti sana kung first time yan eh na nagkaroon ng problema eh. Teka muna ma'am, yung po bang anak ninyo, di ba sabi nyo ay naglakad ng 2 oras kalahati? Tama? 3 oras po. 3 oras naglakad mula sa bundok? Opo, 6 pinalabas na po sila. 6 p.m. po pinalabas na sila ng resort. Nakasakay po yung anak ko 9:30 p.m. na po. Nakasakay ng bus. Ano daw po ba usapan? Bakit daw po ba kinailangan maglakad? Hindi ba kayang umakyat ng bus dun sa resort? Opo, tapos yung ibang bus daw po, umaalis na, hindi pa puno yung puno yung bus. Iniiwan yung ibang mga estudyante. Kaya nagkaubusan po ata ng bus. Ganun po yung kwento ng anak ko. Yung ibang estudyante po, nag-commute na lang po para makauwi lang. Hindi ba yung kung kasama sa binayaran yung bus, di yun ang naghatid, dapat yun din ang susundo. Hindi ba ganun dapat ng usapan? Ano po kaso ang alam ko wala pong nag-aasikaso mga teacher, mga prof na kasi nagkaiba-iba po yung sakay nila ng bus. Hindi po yung punta. Dapat di ba yun po ulit ang sasakyan nila? Kaso nagkagulo-gulo na po kasi walang nag-aasikaso. Kumusta na yung anak nyo ngayon? Inihika po. Nasa ospital ho ba? Hindi po. Nagandun po sa bahay. Nag-nebulizer po siya every 4 hours. May pasok na ho ba dun sa Bestlink Travel Agency Incorporated? Wala pa pong pasok. Dahil ano nila? Ano ba tawag doon? Founding anniversary? Opo. Ang alam ko po, hanggang Wednesday wala silang pasok. Di ko po alam po may pasok na ng Friday at saka bukas. Joseph, Eh, kayo po ba, ano ang plano nyong gawin? Nag-usap-usap na ba kayo yung mga parents dyan? Hindi, madami na pong marami na pong nagreklamo sa sa school. Kayo, hindi na kayo magrereklamo? Nagrereklamo pasok pa. Yung biyanan ko pa ang pupunta sa school. Opo. Singilin nyo naman yung eskwelahan. Para total mahilig silang maningil itong eskwelahan na to pambihira. Anyway, sige po, yung anak niyo, ano po ang kurso ng anak ninyo, ma'am? HRM po. HRM. Opo. Sige po, mag-ingat po kayo. Salamat po sa inyo. Salamat. May kinukwento pa na para lang makauwi daw yung mga bata nung araw na yon, nung gabi ng linggo hanggang madaling araw, ay pumayag ng magtayuan dun sa mga bus. Isipin mo. Nakatayo. Nagbayad ng the whole trip, papunta at pabalik. Pero nung pauwi na dahil sa kagustuhang makauwi, sa sobrang pagod. At sinasabi pa kanina ni Ate Rio, yung iba ay mga hinimatay, kaya nangangamba raw nung oras na yun yung kanyang anak dahil siya ay nahihirapan na rin huminga. So sa ngayon, bukod dun sa isasagawang investigasyon ng Commission on Higher Education, ay nagsalang na rin ng isang pagdinig ang Quezon City Council na pangungunahan ni Vice Mayor Ian Soto in aid of legislation. Ay aalamin kung anong insidente at para matiyak din ng Quezon City LGU na yung mga eskwelahan dito sa buong Quezon City ay mag-comply dun sa protocol na pinatutupad sa ganitong klase ng mga event. Ano statement ng CHED? Ano sinabi ng CHED, partner? Yung sa panig ng Commission on Higher Education, sabi ni Chairman Prospero de Vera, wala pa lang permiso. Wala pa lang permiso itong Bestlink Colleges of the Philippines na ito na dapat ay kinukuha doon sa tanggapan ng CHED National Capital Region. Bago pinagpapaliwanag itong Bestlink na ito. Hindi, kung maraming estudyante, ang problema na, kung ipapasara mo naman yung eskwela, ng dami-daming estudyante, medyo komplikado pala yan, ano?
Baka pwedeng i-tie up na lang sa Department of Tourism. Mahilig pala sa mga tour na ganyan yung ang bira itong natatawa lang tayo pero nakakabusit eh. Isipin mo yung mga nanay na hirap ang kalooban niya, no? Sa pera, hirap sa pera, hirap sa katawan, ang nasinapit ng mga estudyante dyan at ng mga magulang. Okay, thank you, partner. Antabayan na natin kung anong magiging aksyon dito ng Commission on Higher Education at na maging ng Quezon City Local Government Units na siyang nakakasakop sa lugar kung saan ang tanggapan ng PESLink Colleges of the Philippines. Mula rito sa Quezon City, Val Gonzales, back to you, Cherry at Anthony. Thank you, Val. 7:43 ang ating oras. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Manood nga muna tayo ng mga karera at ng Superman Ride dyan sa Marilake. Tingnan natin, andun si RH52, Edniel Parosa. Kami Edniel! Anthony at Jerry, alam nyo, holiday ngayon, Chinese New Year. Nako, marami yan. Oo, narito ngayon, nadadaanan natin sa Marikina, Rizal, Laguna, Quezon o Marilake Highway, ating binabaybay hanggang sa mga oras na ito. Ito ay sa kabila ng pagkasawi ng isang motovlogger dahil sa isang Superman stunt kamakailan. Grupo-grupo itong mga riders at bikers na ating nakakasabay. Ngayon, nandito na tayo lampas na tayo sa may, ang pangalan nito, yung Alto Palo. Ayan, lampas na tayo doon sa may area na to kung saan nga sinasabing... Nasa part ka na ba ng Tanay? Yan ang matindi. Andiyan ang matinding yung mga curve diyan, yung devil's curve na tinatawag diyan. Kaya yung iba natutuksong magpatakbo ng matulin, mag-exhibition dahil yun sa twisties. Yung paliko-liko diyan. Daniel. Para rider pa rin dito, may mga big bike. At yung iba pa, yung mga may bebe na angkas, narito pa rin sa mga ngayon. Dito sa binabanggit nating area, nangako ng dagdag na mga tauhan ng HPG para maiwasan itong illegal na karera at katulad sa aktibidad. Katuwang ang nasabing unit, naglagay rin ng sariling police outpost itong Rizal PPO para masiguro naman yung kaligtasan ng mga motorista. Partikular itong itinao dito, Jerry, tinatawag ko ng Devil's Curve. Nagpamoso sa mga rider na naghahanap ng thrill o adventure. Nakikita pa rin tayo dito yung mga pumipitik ba, yung mga photographer, mga manileo, yung mga kampo ng mga kalsada at hindi alintana yung nangyari dito kamakailan. Ayon kay Colonel Felipe Maragong, Direktor ng Pulisya sa Lalawigan, inumungkahi din nila sa mga lokal na pamahalaan bumuo ng task force katuwang ang DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno para tumutok dito sa Marilake. Iba pa ito doon sa augmentation wala sa Laguna at Quezon na ina-request Eliazar Mata. Dito sa ating kinaroroonan ay ganoon pa rin, normal at paparami na yung riders na ating nakakasabay dito sa nabanggit na kalsada. Bigyan mo rin na update si Lakay dyan, ha? Huwag mo na aalis, ha? Para makita ni Lakay yan. Gusto makakita ng Superman ni Lakay. Pag holiday kasing ganyan, medyo tangha-tanghali na yung ibang mga riders dyan dahil holiday naman. Oo, pero bawat gasolinahan pa rin, Jerry, na nakikita natin, grupo pa rin sila, marami pa rin. Naghihintayan. Doon naghihintayan. Madalas dyan, doon sa may Shell Pugun. Dito pa lang sa may Marcos Highway. Ayos. Thank you. Mamaya babalikan natin kayo at kuha tayo ng panayam sa tauhan ng Rizal na nakapwesto rito sa may bahagi ng Devil's Curve. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Let's love and gay and get it on. Dyan kasi sa Marilake, Marikina, Rizal, Laguna, Quezon, maganda kasi yung kalsada. Maganda kalsada. Kaya nakapagpapatakbo ng matulin. Nakapag kurba-kurba, matulin, nagbe-banking-banking. Dyan daw sa Maharlika Highway, nagbe-banking-banking din ang mga sasakyan. Banking dahil sa lubak. Saka traffic, grabe. Grabe traffic sa Maharlika Highway sa Quezon. Ano ba nangyari dyan? Ayan.
May nagagalit. Oo. Oo, ngayon lang ako nakitang nagalit ito eh. Oo, si Governor Helen Tan ng Quezon. Gov, magandang morning. Magandang morning, Gov. Hi, Sir Anthony. Sir Jerry, good morning. Opo. Morning. Happy Chinese New Year. Happy Chinese New Year. Happy Chinese New Marunong po ba kayo mag-Chinese, Gov? Hindi po. Panorum pala kayo. Gov, di nga sa akin, para inumpisahan naming masaya para wag na kayo masyado magalit. No? Isang araw nakagalit daw kayo dahil sa napakatinding lubak-lubak na kalsada, itong Maharlika Highway. Ayan o, pinapakita po namin Panginoon dito na talagang galit na galit ang mga motoristang dumadaan po dyan. Yan o, parang nasa buwan eh. Mukhang umuulan pa. Nako. Gov, ba't po ba ganyan yan? Ba't po ba inabot ng ganyang katinding pagkasira yan? I think dahil maliit pa lang ang sira, napabayaan dahil siguro hindi nila nare-repair, no, dahil sa kawalan ng pondo. According to DPWH, So itong section ng Pagbilao at Timonan, Gumaka and portion also of Lopez, ito talaga mahabang stretcher. Sirang-sira po talaga. May nakita nga po akong post na Lubak capital of the Philippines daw ang Quezon. Mga ilang kilometro yon, Gov, yung lubak na yon? Kasi etong area po namin is 90 kilometers. Siguro mga po yan, 60% o 70%. Talagang pagdaan nyo po dyan, non-stop po talaga yung kalampag ng sasakyan mo. So, kung ikaw ay araw-araw nagbibiyahe dyan, sir, like for example ako, back and forth Gumaka to Lucena, talagang iinit ang ulo mo sa sama ng daan po and abala bukod sa nakakasira po ng sasakyan, may mga nagsabi na po sa akin na nasira daw ang bumper ng sasakyan niya because of the lalim ng lubak. Ito, ang lalaki nung maraming dumadaan diyan, maraming malalaking truck, cargo truck, mga bus. Tapos pag nasabayan pa ng ulan, nako masisira nga talaga, Gov. Yes po, kasi gateway po kami to Bicol and Visayas region. Itong area na yan talaga, ang dumadaan po talaga ay mga trucks, heavy vehicles po talaga. Yung mga buses natin, magbibiyahe papunta po sa Bicol and Sorsogon or tatawid po ng Leyte. Diyan po yan dumadaan, no? So, talagang very important po yung maintenance nila. Kaya, syempre, nagalit na po ako. Actually, na-text ko na po yan kay SEC. Yung DE naman, wala naman din siya magagawa kung talagang walang pondo. So, kahit pa anong gustuin nila, siguro tatakpan lang nila ng kaunti, mamaya uulan. Wala din po yung Hindi, mabuti nga kinlaro nyo yun. So, ito po ay hindi provincial highway o provincial road. Ito po ay national highway dahil Maharlika Highway po ito, no? DPWH. Yes po. DPWH po na jurisdiction yan. But alam nyo naman ng mga tao, diba? Pagkadadaan ng Quezon, ang una nilang may isip, sino ba ang mayor doon? Sino ba ang gobernador doon? Sino ba ang congressman doon? As if nasa amin po yung responsibility. Ang responsibility namin is to oversee na napopondohan at to call their attention, no. So yun lang. I don't know kung anong plano po nila, kung how immediate nila matutugunan yan, pero talaga, sir, sobrang pangit po talaga. Hindi, talaga. Tama po kayo. Ang balita po namin na ito'y... Hindi pa ako dumadaan, nahihirapan na ako tinitingnan ko pa lang Hindi, totoo. Tingnan mo naman yung... Ay, sus, Mario Josepa, yun, Hindi, Gov, ito po yung nabalitaan namin. Meron daw po talagang allocation dito para sa repair at maintenance itong kalsada ngayon, na to. For 2025. For 2025, meron daw po sana. Kaya lang, nabiktima pala to nung tas-tas gupit gang Nako po. Natanggal yung budget diyan, yung magkano ho yan, Gov? Familiar ba kayo doon?
I'm not privy of the exact amount, but nung tinanong ko po yung district engineer to clarify, kasi binabantayan ko din po yan, sir, dahil budget preparation, pangit na po ang daan. So we want to make sure na mabibigyan po ngayon 2025. He said, nasa I think 500 million plus or 800 ang narinig ko nung minsan sa isang interview. Na meron silang budget for, I guess, repairs and rehabilitation. And na-assure naman ako na nakasama po yun sa National Expenditure Program. Kaya nung nagtatanong po ako doon sa DE na kailan magsisimula, yung at least yung portion po na grabe ang sira, na-mention po sa akin na ang naibigay lang po sa gaan na budget ay for maintenance, I think ay 12 million yata or 12 million? Sus Mariano kain do. Kaya nga sir, Diyos ko po Lord. Para magpaparepair po ng bahay yata ng building. Pambira. Saan kaya napunta yung allocation dapat yan na nasa President's budget? Actually, siyempre yung DE hindi din naman niya alam. Basta nawala ng budget. So I don't know po kung ano nangyari. Nga po yung panawagan natin. Parang hindi ako makakita ng malinaw na gagawin. Kung wala pong walang budget, di po ba? Yun yung prerequisite Kailangan may budget. May budget talaga. Kung yung quick response fund nga po napakabagal Ito po kung walang budget, 'di ba? Parang baka ho si RD Roneltan may magawang paraan diyan, Gov. Kasama siya sa galit. Every time na nakikita ko po, naaalala ko po yung sama ng daan. Hindi naman yung jurisdiction. Hindi, yan nyo. At kasama po kami sa mangungulit sa DPWH, sa Kongreso, sa DBM, para po maasikaso po ito. Gov, salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Thank you, Gov. Huwag na kayong magalit, ha? Huwag na kayong magalit. Happy Chinese New Year. Happy Chinese New Year po. Thank you po. Tayo. Governor Helen Tan ng Quezon. Secretary Manny Bonoan, mukhang dapat ay kung meron man kayo natitira dyan na pwedeng gamitin dito, emergency to Napaka-importanting highway nito. Gaano karaming mga Pilipino ang naapektuhan nito? Hindi lang Quezon yan. Baka isipin ng iba, Quezon lang naman yan. Hindi Quezon lang yan. Diyan dumadaan ang mga galing ng Bicol, papuntang Visayas. Yung mga maabot pa ng Mindanao na by land. Diba? DPWH, DBM, Congress. Kilos! Ngayon na! Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!